Hello. So this time, ang gagawin naman na natin is ayusin na natin yung ah, itsura or kumbaga yung final na itsura ng ating design. Katulad nito, hindi nakapantay. Ayan din. Tapos yung sa contact natin, ayan, nakadikit. Okay. So ang una natin gawin dito sa contact page, punta tayo doon sa, ayan, dito sa may form area. Dito sa row. Ayan. So kung matatandaan natin, kapag nag-declare tayo ng G, it means gutter. Maglagay tayo ng G2 para magkaroon siya ng space or gutter sa mga katabi niya. So save. Ayun, nagka-spacing na. Okay. Halimbawa naman na napansin nyo nakadikit itong submit dito sa footer nyo, dito sa may button, dito sa div ni button, pwede kayong mag-declare ng margin bottom. Pwede kayong maglagay ng 2. So save. So ayun, no, naka-margin siya rito sa ilalim para hindi siya masyadong nakadikit sa footer kapag halimbawa maliit yung screen niya. Pwede rin 1. Ayan. So 1 na lang lalagay ko. And then dito naman, hindi nakapantay. So, etong buong screen na to, yung nakikita natin na yan yung nakapaloob. Lahat ng yan, nung nakikita natin na yan, nakapaloob yan sa container. So, dito kasi sa taas, yung ating navigation bar, basically, the reason kung bakit siya dumusog dito, meron kasi siyang existing na padding dito eh. Kumbaga yung default na padding ni Bootstrap. So, ang gawin natin, pumanik tayo dun sa pinaka-first na container natin, which is ito, yung nasa ilalim ng body. And then, i-declare natin padding x-axis para sa kaliwat kanan na side dito, tsaka dito. Lagay natin 0. So, save natin. Ayun. So, ayan. Pantay na siya. Pati dito sa side na to. So, ang gawin natin ngayon, lahat ng page, iset natin na padding px0. So, open natin si portfolio. Ayan, dito sa ilalim. Lagay natin px0. Save. Ayun. So, to be uniform lahat, pati dito kay about. So, open ko yung about. And then, dito, padding x0. Save. So, ayun na. Pantay na rin. Kapag kinlik ko itong logo, bumabalik siya dun sa index. So, pwede rin nating baguhin yan. Yung index natin, set na rin natin yung padding x0. Save. So, ayan. So, lahat sila pare-pareho na. Okay. So, kapag ang nangyari sa inyo is kapag halimbawa kinlik mo yung logo, tapos hindi siya bumabalik sa index, check nyo lang dito sa may part na to. Yung kung saan nakalagay yung logo mo. This one. Baka kasi ang nakalagay sa inyo is index starter. So, nabanggit ko last time na yung starter
dinuduktong ko yan para dun sa mga lessons na dinidiscuss ko. So, ang gawin nyo is make sure lang na index yung lagay nyo, index.html. Okay? And then, sa lahat ng page, baguhin nyo lang, make sure na index.html yung link na pupuntahan nung navbar brand mo. Okay. So, yun. Doon na natatapos yung template natin. Imagine, second year ka pa lang, pwede ka na mag-create ng sarili mong portfolio. So, pagdating ng fourth year, marami ka nang pwedeng idagdag dito sa page na to. So, paano dadagdagan? Maglalagay ka lang ulit ng column. Ayan. Okay? So, kapag may question kayo, pwede kayo magtanong sa president nyo and then yung president nyo yung magsasend sa akin ng message. Okay, good luck!